purpose of this meeting is actually to enable this representation to defend the bill on the floor in the coming 3 weeks when we resume session from January 13 to February 2, and hopefully be able to clarify certain questions. Kinonsulta ng Senado ang ilang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng Senate Bill No. 890 na isang panukala para sa right sizing o pagtatama ng bilang ng mga tauhan sa national government. Layo nito na mapabuti ang pagbibigay ng pampublikong serbisyo at iba pang hangarin ng bawat ahensya ng pamahalaan. Ngunit tila malaking hamon ang pagpapatupad nito dahil hindi sasapat ang paglalabas lang ng executive order o kautusan mula sa Pangulo ng Bansa. Nilinaw naman ang proseso na ito ni Senate President Francis Escudero sa Department of Budget and Management o DBM. Sir, why this bill? Why can you not do this using the relevant provision of the revised administrative code which authorizes the President to abolish, create offices by executive fiat? Yes, because there are some laws or agencies created by law which cannot be touched by through executive or executive ordinances. Please, ano yung mga departments created by law? Housing is one. Department of Ano pa yung iba? Housing. We also have Department of Agrarian Reform. Sinabi rin ng DBM sa consultative hearing ng Senado na maaari namang maipatupad ang right sizing sa mga naturang ahensya na hindi kayang saklawin ng isang executive ordinance. Ito ay sa pamamagitan ng isa pang batas gaya ng panukala ng Kongreso kaugnay ng right sizing kung maipapasa ito. Binigyan diin naman ni Senador Escudero na ang right sizing ay hindi lang nangangahulugan ng pagbubuwag ng mga posisyon at pagbabawas ng bilang. Ngunit maaari din itong magresulta sa pagbubuo ng mga bagong posisyon at opisina, maging ang upgrading at upskilling o pagpapabuti ng mga kagamitan at tauhan. Gayun din ang pagtatalaga ng mga tamang tauhan sa tamang posisyon at opisina. Can you include that somewhere in the bill na hindi lang yung position o item niya pero yung ginagawa niya talagang trabaho to find out if indeed the position needs to be created, because again, we're exempting MUP, military uniform personnel. We're exempting DepEd. I'll talk about the other agencies later. But the main problem between these two agencies, including the police, ang daming police na ang trabaho, hindi naman police. Ang daming sundalo na ang trabaho, hindi naman sundalo. Ang daming teacher na ang trabaho, hindi naman teacher. Ngunit ang Department of National Defense hindi sang-ayon na isama dito ang Armed Forces of the Philippines. But yung sa Armed Forces of the Philippines should not be included because of the security, evolving security. Masyado pong dynamic to be tied into law. That is why, based on the Executive Order 292, nasa Secretary of National Defense to determine the size and structure of the Armed Forces of the Philippines. Nasa kanya po based on the existing security conditions of the state, which is very dynamic. Kaya ang nakikita po namin, kung ita-tied up po natin ito sa batas, ay baka po hindi maka-respond appropriately ang inyong sandatang lakas. Nakatakdang talakayin ng Senado ang panukala kaugnay ng right sizing sa national government sa plenaryo sa mga susunod na linggo sa pagbabalik ng Senate session mula January 13 hanggang February 2. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.